So yung message po ng ating huling kanta, yun po yung ating topic ngayon. May nabanggit ako few weeks back na may mga tao na kung makapost sa Facebook talagang sagad. Yung talagang makajus na makajus ang dating. Pero hindi naman nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible. Yung mga ganun. Tapos inaangkin yung pangako ng Diyos, pero yung utos ng Diyos hindi naman sinusunod. So yung kinanta ngayon, that is our topic for today. Wag na wag natin aangkinin yung mga pangako. Kunyari, my God will supply all my needs. Eh, hindi ka nga nagbabasa ng Bible, hindi ka nga nag-church. Hindi mo nga inuuna si Lord. Tapos, my God will supply all my needs. You cannot claim the promises of God if you don't obey the commandments of God. So, kiklaim lang natin yung pangako niya kung yung mga utos niya, sinusunod natin. Okay? So yung kantang yan, napakaluma na po niyan. Naka-assign pa ako sa aklan yan nung time na yan. So ready na po ba kayo para sa huling topic natin for this month? Sino yung handa na? Taas ang kamay. Ayan. So tinatawagan ko na po yung ating tagapagsalita. Galing pa siya ng India. So si Betuel po. Galing po Indian. Doon po namin yan sinilang eh. Yan. May naghahanap sa akin dito na di ko daw sinabi to eh. So sabi mo sa katabi mo, buti nandito ka. Sabi mo sa kabila, o gising na. Baka napasarap sa tugtugan. Ang ganda ng tugtog na ka. Di ba? Okay. Daw sanay na may upuan. Natitempa ko mo po. Usog ko lang. Ayan. Okay. So last Sunday na ngayon, which means ito na yung ating final episode ng ating series for this month. Ano nga yung series natin ulit? Ano? Di ko marinig? God's Blessing. Okay. Since last episode na tayo, quick recap lang tayo. Okay? So ano yung natatandaan natin? Kasi babalikan natin yung kanta na pinesend kanina. So balikan natin kung ano yung mga na-discuss natin the past few Sundays. Okay. So, para tayo magkaroon ng, or para maranasan natin ang abundant God's blessing, ano daw yung mga kailangan nating gawin? Yung iba nag-text na notes na. Pwede kayo mag-check notes, open notes po tayo dito. So pwede nyo balikan. Dahil tinuro last few Sundays ago kung ano-ano yung mga kailangan nating gawin. Sabi sa kanta, di ba? Huwag natin angkinin kung di naman tayo sumusunod. Paano tayo susunod kung di natin alam? So recap tayo mabilis. Ano yung pinakauna dapat nating gawin? May nagsabi dito kanina narinig ko. Put God first. Sabi mo sa tabi mo, put God first. Ilakasan mo, kabila naman. Put God first. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag Sunday, sino uunahin mo? Pag church o swimming? Sabi niyo ba, church. Mamaya na lang swimming. Ano unahin? Birthday o church? Rides o gala o church? Sabi mo sa katabi mo, ikaw nagsabi niyan ha? Sabi mo yan ha? Panindigan mo yan. So yun yung una, put God first. So yun yung pinaka-basic. Kung Sunday, kaya natin ibigay, then nagagawa na natin yung first step. Ano yung next? Una is put God first. Ano yung next? Ano yung pangalawa? Very good. Ito dito yung mga active sa recitation. Dito bumawi kayo ah. Hindi. Generous giving. Okay, generous giving. Ano yung generous giving? Nagbigay ka lang kasi may 10 pesos ako, may tira akong piso, o ibibigay ko yung piso. Yun ba yung generous giving? Ano yung Tagalog ng generous giving? Yun yung inalam natin last Sunday. Galante. Very good. Kasi yung ginagawa ng normal na tao is regular giving. Or giving out of convenience. Kasi may sobra ako so bibigay ko. Pero yung galante,
whether may sobra ka or what, magbibigay ka ng sobra-sobra. At yun ang tinutukoy doon na generous giving. Kanino naman i-apply yung generous giving? May dalawang, bigyan ko na yung clue, di ba? May dalawang klase ng tao na pwede mong pagbigyan ng generous giving. Ano yung una? Poor and needy. Actually, yan yung pangalawa eh. Basahin nyo kayo notes nyo ulit. Hindi, joke. Inagalitan. Pero sige, wala namang arrangement. Pero yung isa sa dalawa na pwede nyong bigyan is yung poor and needy. Ano ibig sabihin ng poor and needy? Yun ba yung mga nanlilimos dyan sa Masinag? Yes, taga Masinag siya ako. Sa Masinag, sa kanto, tuwing Burr months, nakapwesto na sila dyan, nangihingi. Sila ba yung mga poor and needy? Hindi. Ano ibig sabihin ng poor and needy? Ito yung mga tao na may kakayanan naman magtrabaho. May pera naman normally, pero nasalanta sila ng bagyo, may sakuna na nangyari, either nasunugan, like lately sa Cebu ba yun? Yung may malakas na bagyo, madaming namatay o madaming nasira ng mga bahay. Yung mga taong yon normally, kaya naman nila buhayin sarili nila. Pero dahil may masamang nangyari, hindi nila kaya. So yun yung mga taong poor and needy. O di kaya yung mga homeless na mga tao na nagtatrabaho, nangangalakal, nagbabasura, pero wala hirap talaga sila. Yung buhay nila hindi ganun kaganda or hindi naging maganda dahil sa choices or what. Pero nagtatrabaho sila, ginagawa nila yung best sila para makaahon. Yun yung mga poor and needy. Yung mga nandyan pag Burr months, yung mga bumababa sa taas, tawag ko doon sindikato yun, hindi yun poor and needy. Mas marami pang perang nakukuha yan kada araw kaysa sa'yo. Kaya, nag-aalangan talaga ako sa mga ganun. Pero yun yung isa sa mga tao na bibigyan natin ng galanting pagbibigay. Ano yung isa pa? Ano daw? Parang hindi naman sabi, leader. Katabi ko kasi yung leader ko, baka singilin niya ako mamaya eh. Baka biglang sabihin ng leader ko. Baka biglang gumanon eh. Ano daw? Sino yung isa pa? Maliban sa poor and needy, ano yung isa pang bibigyan natin? Leaders or man of God. Sino yung mga yon? Number one, ano? Number one ay? Pastor. Siyempre, sila. Okay? Dahil, sabi nga, kung nagpapagod sila sa atin spiritually, inaalagaan nila tayo spiritually, na tayo alam natin paano pumuntang langit at makapuntang langit, siyempre, dapat deserve din nila yung mga physical things. So, if ever may tutulungan tayo ng galante, sila ang number one, lalo na sa church. Ano pa, maliban sa pastors, ano yung next in line? Bible study leaders. Sila yung mga nag-aalaga sa inyo, kaya kayo nandito ngayon. Sila yung mga nagpa-follow up sa inyo, nagre-remind sa'yo, nagdevo ka na ba? O, kumusta ka na? O, nangyari sa'yo? Nangungumusta sa'yo pag may nangyaring hindi maganda or pag may na-aksidente ka. Kaya ginagawa yun nila sila yung number one example doon. Pag may na-aksidente or what, dati, nandun pa sila mismo. Talagang aawain pa nila yung nakabangga or what, joke lang. Sila mismo yun nandun. So, hindi man sila yung head pastor ng church or hindi man sila yung pinaka-leader, dapat deserve din sila nung galanting pagbibigay. Okay? So ano yung una na dapat natin isipin? Alalahanin? Para makuha yung abundant blessing, ano yung una? Sabi mo sa katabi mo, put God first. Okay. Ano yung pangalawa ulit? Generous giving. Saan? Generous giving sa leaders, pastors, and poor and needy. Okay? Okay, so ano yung next? Yung next is kadugtong pa din. So sabihin natin 2.1 or 2.2. Giving pa din. Saan naman giving? Kung una is giving sa ating mga pastors, sa ating mga leaders, and sa mga taong poor and needy, ano naman yung next kind of giving? Nang galanting pagbibigay. Saan naman? Tithes and offering. Ito talaga, tahimik. Tingnan mo mga katabi mo. Pumalakpak nga lahat ng tulog. Aba, magaling.
Good job. Pero, sali naman kayo. Pwede yan. Okay? Kung sa unang type ng giving is nag-focus tayo sa mga tao, sa mga taong dapat bigyan, kasi may mga taong hindi dapat bigyan. Sila yung mga black hole, kumbaga. Hingi lang ng hingi or utang lang ng utang, kasi hindi nagbabayad, hindi nagbibigay, walang utang na loob, dami na ngang utang, wala pang utang na loob. So yung mga taong ganyan, hindi yan tinutulungan. Kaya natin tinuro kung sino lang yung dapat tulungan. Now naman, kung sa tao mahalaga magbigay, lalo na mahalaga magbigay kay Lord, which is ang ating tithes and offering. Ilan yung ating, sa mga bago, don't worry, hindi po kayo required dito, pero sa mga matatagal na alam nyo to, ilang percent ang ating tithes? 10. Okay, di naman tayo mathematician geniuses lahat, pero alam natin ang 10%. So, ganito. Pero pag meron kang 10 pesos, ano yung 10% nun? Yung iba nag-isip, teka, 10 pesos? Naglabas pa ng piso-piso. Ilan? 10% ng 10 pesos? Piso. Mabigat ba yun? Mabigat yung barya. Pag meron ka namang 100, ilan yung 10% nun? 10. Kung kumikita ka na ng 1 million a month, ilan yung 10% nun? 100 pesos? Hello? 100,000. Okay? So, yung 10% is ganon. Ano naman kung sumobra? Wari, 1 million kinikita mo, so 100,000 ang tithes mo. Ginawa mo, nagbigay ka ng 100,000, tapos dinagdagan mo ng 50,000. So, 150. Ano tawag doon? Offering na. Anything exceeding ng 10% is offering. Whether piso man yan, 2, 5 piso, 50,000, laki ng tinalon. Tawag doon, offering. Kung tayo galante tayo magbibigay sa mga taong nangangailangan, sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, dapat lalo kay Lord na siya nagbigay sa atin ng blessing na yan. Kasi ginagawa niya lang tayong stewards or tagahawak ng blessing na yan. Kasi binabalik natin, di ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya ibalik mo. Kasi kung meron kang gamit na hindi naman sa'yo, tapos ayaw mo ibalik, pag kinukuha na ng may-ari, ano tawag doon? Nakaw. Kaya binalik ko yung cellphone niya. Kasi hindi akin yan. So, sa mga nakakaalam, alam niyo yun. Yung mga wala, huwag kasi kayong ma-absent. Okay? Alright, so ano na yung mga kailangan natin alalahanin sa abundant blessing? Ano yung una? Put God first. Ano yung pangalawa? Generous giving kanino? Leaders, pastors, and poor and needy. And yung pangalawang klase ng giving, kanino naman? Kay God. Ano tawag natin doon? Tithes and offering, which is yung ating 10%. Okay? Ngayon, alam na natin yun. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na. So, hindi mo pwede sabihin na, hindi ko alam. Bakit natin ni-recap? Aside sa last episode na natin ngayon, kasi, tulad sabi nung kanta kanina, huwag mong tatawagin si Lord na Lord kung di ka naman susunod. Kaya natin binalikan, for the sake din sa mga ngayon lang naka-attend or sa mga bago, kaya po natin, ni-recap na mabilis, para, kita na ba? Ayan. Para, alam nyo. Kasi, what's the point na alam mo, pero hindi mo gagawin, di ba? So, yun yung point ng kanta. So, yun yung di-discuss natin ngayong last episode ng Sunday na to. Okay, bago tayo mag-proceed, pray tayo mabilis lang para ma-absorb natin na maayos, maintindihan. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw ito binigay mo sa amin, sa final episode o final series about sa abundant blessing. Lord, we pray na maintindihan namin to, Lord, at gawin namin talaga. Dahil, Lord, lahat naman ng tao dito gusto ma-bless. Gusto hindi magkulang, gusto maging mayaman, gusto maging masaya, at gusto maging malakas ang katawan at healthy. Lord, we pray na yung message na i-share mo sa amin ngayon, matanim sa puso at isip ng bawat isa, walang masayang. At Lord, ma-absorb namin ito para, Lord, paglabas namin dito sa pinto mamaya, bless na kami agad. Ora mismo maramdaman namin na totoo yung sinasabi mo. Lord, we pray na
walang kahit anong aberya mangyari, walang kahit anong distractions mangyari, kundi Lord, maging focus lang kami sa iyo. Thank you, Lord. Binabalik namin ang papuri at salamat sa isang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Lakpakan natin si Lord. Okay. God's blessing. How to experience God blessing. Diba, binalikan natin yun lahat. Tatlo yun, at least. 2 klaseng giving sa tamang tao and kay Lord. Pero, yun nga, sabi ko kanina, anong silbi ng alam mo pero hindi mo naman ginagawa? Diba? Umulokohin sarili mo. Punta tayo sa Joshua 1:8. Sige, ako muna magbabasa pero sa mga next few verses, kayo naman ha. Kasi timing na namamaos din ako ng konti. Ako muna. Sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth. Saan yung mouth natin? Ito, diba? Okay. But you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ano yung sabi dyan? Ano yung pagkakaintindi natin dyan? Sige, himayin natin. First part. Ang sabi, this book of the law shall not depart from... Saan yung mouth natin? So, ano ibig sabihin? Shall not depart from our mouth. Kailangan ba hinalikan natin yung Bible? May gumagawa nun, pero hindi natin yun need. Ibig sabihin, kailangan natin binabasa yung Bible. Kailan daw? Day and night. Day and day lang ba? O minsan lang pag naalala? Hindi. Sabi dyan, day and night. Sabi mo sa tabi mo, day and night. So yung mga gising ng night, mga call center dyan, tulad ko, wala tayong problema dyan. Problema natin day. Okay? Bakit daw kailangan natin i-meditate day and night? Ano yung nakalagay dyan? So that? Ano daw? So that? So that you may be careful to do according to all that is written in it. Kaya tayo nagbabasa, kaya tayo nagde-devo. Di ba? Sino dito yung nagde-devotion, nagsisend sa GC nila? Taas kamay. Yan. Sige, di ko tinatanong na consistent o lagi. Okay lang kahit may na-miss kayo. Meron, di ba? Okay. So yung purpose nun is para magawa natin yung mga nababasa natin. At hindi lang natin siya dapat basahin na once or twice. Dapat daw, sabi ng Bible, day and night. Bakit? Para magawa natin yung nakalagay. Anong mangyayari pag nagawa natin yung nakalagay? Anong mangyayari pag binabasa natin day and night? Anong silbi niyan? Ano daw mangyayari? For then you will make your way prosperous. And then you will have, ibig sabihin, mayaman ka lang ba? More than that. Hindi sinabi dyan, make your way rich. Yun ba sinabi? Yung ba sabi dyan, mayaman? Hindi. Ang sabi dyan, prosperous. Pag sinabing prosperous, hindi ka lang mayaman, kundi lahat ng gagawin mo, kahit anong trabaho man yan, business yan, nagpo-prosper. Pag sinabing prosper, lumalago, nagbo-boom. So, kung hindi ka man mayaman ngayon, or kung mayaman ka na, pag ginagawa mo to, nagiging successful kung ano man yung business mo, or kung ano man trabaho mo, napopromote ka. Yung business mo, madaming clients. Kahit matumal, sabi nung mga kaibigan mo na businessman, ikaw hindi, di mo ramdam. Walang matumal sa'yo dahil nabe-bless ka. Pero ano yung dapat daw gawin para ma-bless ka ng ganon? You shall meditate on it day and night. Sabi mo sa tabi mo ulit, day and night. Sabi mo sa kabila, mas malakas, day and night. Bilis naman, day and night. Okay? Next. Sige, kayo naman magbasa sa James 1:22-25. 1, 2, 3, go.
Okay, mas malalim na konting verse. Sabi dito sa first line, But be ye doers of... Kanina, ano yung sinabi natin sa words? I-meditate on it day and night. Sinabi naman dito sa James 22:25, Ye be doers of the word. Diba? Kanina sabi, meditate on it day and night so that you will be able to... Balik natin. Bago mag-prosper, ano yung gagawin? So that, you may be careful to do. Ano sabi dito sa first line? But be ye doers. Sabi mo sa katabi mo, doers. Sabi mo sa kabila, do. Bakit ko binibigyan ng diin yung do? Kasi pag hindi mo ginagawa or hindi ka nagdo-do, sino daw niloloko natin? Diba? Deceiving your own selves. Masama na nga na nanloloko ka ng iba eh. Niloloko mo yung taong bayan, niloloko mo kung sino-sino. Pero mas malala ka na kung niloloko mo na pati sarili mo. Diba? Sobrang lala mo na nun talaga. Loko-loko ka na. Mas malala ka pa sa loko-loko na loko-loko. Kasi pati sarili mo, niloloko mo na eh. Sabi dito, But a doer of the word, this man shall be blessed in all his deed. Di ba sabi natin kanina, you will be prosperous. Sabi din dito sa James 1, this man shall be blessed, or woman shall be blessed in all his deed or deeds. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, mabibless ka. Kahit saan ka ilagay. Nandito ka sa Manila, ibibless ka. Dinala ka sa probinsya, mabibless ka. Dinala ka sa abroad, mabibless ka. Kasi madaming nag-iisip na, sa Pinas kasi walang pag-asa eh. Sa abroad lang makakita talaga ng pera. Pero maraming mayayaman na Kristiyano na nandito lang sa Pinas. Dito lang nag-business, dito lang nagtrabaho. Bakit? Kasi ginagawa nila. Sabi mo sa katabi mo, doer of the word. So ano yung dapat natin gawin para maging blessed tayo sa lahat ng gagawin? Dapat tayo ay maging doer of the word. Sabi mo ulit sa tabi mo, doer of the word. Sabi mo sa kabila, gawin mo kasi. Hindi sapat na alam mo lang. Dahil madaming tao, madaming alam. Kaya sabi mo, dami mong alam. Hindi ginagawa mo ba? Yun ang difference. Okay. Punta tayo sa Deuteronomy naman. Ako naman. 28:1-2. If you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you. Malaking if, you obey the voice of the Lord your God. Sino dito nagda-drive? Taas kamay. Nagda-drive. Kotse, motor, di ba? Nasubukan nyo nang ma-overtakean kayo? Born again pa rin kayo pagkatapos? Maganda ba? Gusto nyo ba yan? Na na-overtakean kayo bigla, nagda-drive ka maayos, so nagmumotor ka, nag-ride ka ng relax, biglang may mag-overtake sa'yo, sabay pepreno pa sa harap mo. Nakakainis yun, di ba? Minsan sasabihin mo, ma-born again ka sana. Ma-burn again? Huwag naman yun. Kasi hindi maganda ma-overtakean. Bakit ko pinapoint out yun? Kasi sabi dito, pag faithful tayo nag-o-obey, ginagawa natin yung mga sinasabi dito, sinasabi sa Bible, nagme-meditate tayo day and night, ginagawa natin kung ano yung sinabi. Sabi dito, all these blessings shall come upon you and overtake you. Sige, sabihin natin nagda-drive ka, tapos relax ka, maayos yung umaga mo. Biglang may nag-overtake sa'yo na isang malaking truck. Siyempre, may inis ka. Itong mga truck driver talaga na ito, mga wala tong alam. Kaya ganun ka. Biglang tumigil sa harap mo, bumukas yung likod, tapos nag-abot ng isang box na tag 1,000 sa'yo. Maleta. Ayun, maleta. Ano ko pala no? Corrupt ko pala Yari tayo dyan. Hindi, sige. Hindi ka corrupt, hindi ka rin politician. Pero biglang may tumigil na truck sa harap mo, biglang inabutan ka ng maleta, laman, libo-libong pera. Sabihin natin, 1 billion.
Awayin mo pa rin yung nag-overtake sa'yo? Di na, baka libre mo pa yun. Di ba? Sabi dito, if you faithfully obey the Lord your God, all these blessings shall come upon you and overtake you. Ang blessing ito. Ang blessing pag ikaw naghahabol, mabilis yan tumakbo. Kaya madaming tao, daming racket, daming trabaho, daming sideline, daming business. Pero hanggang ngayon, wala. Walang naipundar. Ano naipundar mo? Wala. Utang. Utang na loob. Mga resibo. Wala. Kasi lahat ng pagod nila, umikot lang. Ano yung natira? Wala. Mukha silang mayaman or akala ng maraming tao, mayaman sila. Pero sa end of the day, walang natira sa bulsa nila. Masasabi mo bang mayaman talaga yan? Hindi. Pero sabi dito, pag sumusunod tayo ng faithfully, yung mga blessing na yan, sila yung hahabol sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, sumunod ka faithfully. Sabi mo sa kabila, faithfully. Yung iba hindi alam yun. Tawag na, wala kayong class. The joke. Sabi dito, if you obey the voice of the Lord your God. Diba kaya natin binalikan yung mga past few topics is para malaman natin kung ano yung dapat nating sundin. Sabi kanina, meditate on it day and night. Sabi mo, day and night. Tapos James, sabi, but be doers. Yan, yung memory natin, i-exercise natin. Yung utak is muscle. Pag di natin yung ginagamit, kakalawangan yan. So una, meditate day and night. Sa James, but be doers. Sa Deuteronomy naman, if you faithfully obey. Okay? Tandaan natin yung mga keywords na yon. I'm sure yung verse sobrang haba, sobrang dami, at hindi lahat kayang i-memorize yan in one go. Pero tandaan natin yung mga keywords. Sabi dito, if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you, overtake you, if you obey the voice of the Lord your God. Nasabi na dito ni Paz sa mga nakaraang preaching na pag may sinabi sa Bible ng once, may sinabi ng twice, ibig sabihin mahalaga. Ano yung sinabi dyan na more than once binanggit? Sige, basahin nyo. Sige, scan nyo lang. Mabilis na scan. Parang exam nyo na bukas, tapos ngayon lang kayo nagre-review, so nagka-cramming. Ano yung nakalagay dyan na binanggit more than once? Very good. If you obey the voice of the Lord your God. Kasi kung hindi natin mag-o-obey, alam mo, nagbabasa ka Bible, nagde-devo ka pa, or better, nag-ministry ka pa, pero hindi ka naman nag-o-obey, it's nonsense. Nagsasayang ka lang ng pagod mo. At sabi kanina sa verse, sino daw yung niloloko natin? Sarili. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo lokohin sarili mo. Hindi na natin sabihin, huwag mo ko lokohin. Sabihin mo na lang, huwag mo lokohin sarili mo. Kasi kung di tayo susunod, despite ng alam natin, niloloko lang natin yung sarili natin. Sino yung mga taong sumunod? Nagbanggit ako kanina, di ba, may mga negosyante na nag-follow, nandito lang sa Pinas, pero sumusunod kay Lord, blessed pa rin. Never nakarandam ng tumal. Kuha naman tayo example sa Bible. Sino yung mga sumunod at nakaranas nito? Sa Luke 5:5, example of obedience. Number 1 is si Peter or Simon. Sabi dito, and Simon answered to him, said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Kung babalikan nyo yung storya, ano yung ginawa nila Peter dyan? Di ba nang isda sila hating gabi? Siguro alam nyo naman, yung mga mangingisda, kung nakakanood kayo ng mga documentary, nangingisda sila anong oras usually? Gabi o madaling araw. Hindi sila nangingisda ng maliwanag. Sabihin natin mga alas 12 onwards, ano na yan, lalarga na sila or baka nga alas 7 pa lang or what, tulog pa sila nun. Pero yung labas sila is laging madilim, laging gabi. So sinabi dyan ni Simon, buong gabi na daw sila nangingisda pero walang nahuli. Ano ba yung sinabi ni Lord dyan? Kung babalikan niyo yung verse, babasahin yung storya. Ano yung sinabi ni Lord sa kanya?
Kaya siya nagsalita ng ganyan. Yeah, pwede nyo tingnan. Pwede nyo tingnan yung verse, nandyan lang yan. Ano yung sinabi sa kanila ni Jesus? Kaya niya sinabi yan. Kaya nagreklamo si Simon kay Lord. Ano yung sinabi ni Jesus? Sinabi niya ni Jesus, mangisda ka ulit. Ngayong tanghaling tapat, na yung araw nandyan. Sobrang liwanag at napakainit, ngayon ka mangisda. When ang normal o ang tama is mangisda ka ng gabi. Sinabi ni Lord, gawin mo yung kabaligtaran. Kayo, susunod kayo? Kung ikaw expert na mangingisda, alam mo yung kalakaran ng pangingisda, then biglang dumating si Jesus, sasabi sa'yo, mangisda ka ngayon ng tanghaling tapat. Gagawin nyo yun? Susunod kayo? Siyempre mag-aalinlangan ka. Diba? Mapapaisip ka. Kaya nga sinabi ni Simon, Master, buong gabi na kami nangingisda, wala kami nahuli. Pero ito yung pinagkaiba kay Peter at sa mga ibang nagreklamo. Sabi niya dito, but at your word, I will let down the nets. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. So minsan, sasabihin ni Lord sa atin na kailangan natin gawin to, kailangan natin sumunod. At minsan hindi tayo, yung faith natin nag-waver. Minsan hindi ka 100% tiwala. Parang, sigurado ba talaga akong susundin ko to? Parang pag ginawa ko to, ito yung mangyayari. Yes, mangyayari yung feeling na yun. Di yun mawawala dahil tao tayo eh. Normal yun maramdaman. Pero yung difference ng tunay na sumusunod kay Lord at hindi, yung nakakaalam, tutuloy pa din. Kahit nag-aalinlangan siya sa puso niya o may doubt siya, kahit nagreklamo pa nga si Simon eh. Pero sumunod pa rin siya. Sabi niya, but at your word, I will let down the nets. At ano nangyari? Sa Luke 5 pa din, 6-7. Ano nangyari? Nung nangisda sila sa tanghaling tapat, nakikita sila ng mga ibang mangingisda. Si Pedro, nabuang na nangingisda ng tanghaling tapat. Siguro na initan yung utak nito, kaya hindi na nakakapag-isip. Ano nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming isda na halos yung bangka nila tumaob. Tinawag pa nila sila James, "Uy, tulungan nyo kami dito. Tinatawanan nyo lang kami. Tumulong kayo dito." Lahat nung nanood, nakita na yung abundant blessing na tikman nila. Bakit? Anong ginawa ni Peter? Sumunod. Hindi sila nag-meditate, pero nag-do. Kasi directly narinig nila sabi ni Jesus, mangisda kayo. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets were breaking. Ito, symbolically, hindi naman tayo mangingisda eh. Pero ang symbol nito is, sino dito gusto yung blessing na sobrang dami na umaapaw na? Taas kamay. Sino dito gusto niya yung GCash niya? Lagi na lang nai-hit yung limit ng transaction sa sobrang dami. Diba? Alam niyo yun, diba? Hindi yung wala ka ng pan-transact. Yung problema, walang laman yung GCash ko eh. Sorry ah. Hindi, sasabihin mo, sorry na-hit ko na yung 50,000 limit a month eh. Sensya na. Sino gusto ng ganon? Sabi amen. Yun ang sabi dito, ang resulta ng obedience. Yung blessing, sabi dito, and their nets were breaking. Yung bank account mo, sabi natin yung limit mo dyan, siguro 500,000. Na-hit mo na yung limit mo, hindi ka na pwede mag-transact. Yung sa sobrang dami mong pera, hindi mo pwede ilabas. Daya naman ito, pera ko to, ba't di ko pwede galawin? Siyempre may limit yan. Yun ang pinangako ni Lord. Yun ang sinabi niya, pag challenge natin siya, gagawin niya yun ng sobra-sobra. Then sabi di ba, and they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Nahati na sa dalawa. Gumawa ka na ng isa pang account para lang makapag-transact. Napuno din. Hindi mo rin magamit. So gagawa ka na naman ng bago. Yun ang pinangako ni Lord pag tayo ay sumunod. Sabi mo sa tabi mo, susunod ka ba? Sabi sa song kanina, di ba, medyo harsh nga eh. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Kasi madaming taong ganun. Pinatawag, Lord, Lord. Sabi sa Bible, sasabihin ni Lord sa inyo, sino kayo? Sino ka? Attendees po ako sa church. Lagi po ako nandun Sunday. Ano ngayon? Ano ngayon nandiyan ka? Yung ipis nandyan din eh. Ano pinagkaiba mo sa kanila?
ito yung pinagkaiba. Yung tunay na sumusunod at tunay na Kristiyano, ginagawa kung ano yung sinasabi sa kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be doers. Kasi ang tunay na Kristiyano, ginagawa kung ano yung natutunan. At ngayon, alam na natin, wala na tayong excuse, wala na tayong rason pa para hindi natin matikman yung abundant blessings dahil tinuro na sa atin. So now we know. Okay? So ano yung una ulit? Mabilis na recap lang. Ano yung una nating dapat gawin? Put God first. Sabi mo katabi mo, put God first. Pangalawa, abundant blessing. Kanino? Man of God, leaders, and poor and needy. Dinidiin ko to sa inyo dahil ito na yung ating final episode. At alam ko, ginamit ako ni Lord para sabihin sa inyo na gusto kayong mabless. Hindi lang yung pastors, hindi lang kung sino mong mayaman, kundi kayo mismo gusto mabless. Sino dito gusto mabless? Kaya nyo bang gawin? Gagayahin nyo ba si Peter na kukontra sa lahat ng norms, sa lahat ng kinasanayan para lang sumunod? Tandaan natin na kung tayo'y susunod, yung blessing aapaw at masisira yung ating sisidlan na wala tayong choice kundi ibigay sa iba. Okay? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka para mabless ka. Okay. So yan, nagtatapos po ang ating series about sa blessing. I hope na this week pa lang matikman na natin yung blessing talaga ng todo-todo. At sa mga bago magtapos ang taon na to ay talagang yung abundant blessing nasa ating lahat. Yun lang. Thank you. God bless. Okay, thank you. Sige po, palakpakan po natin si Bethuel. So pag tayo sumunod kay Lord, ang blessing susunod sa atin. Sabi mo sa katabi mo, pag sumunod ka kay Lord, ang blessing susunod sa iyo. Lakasan mo. Sumunod ka kay Lord, ang blessing susunod sa iyo. Pag sinunod mo blessing, at si Lord pinasunod mo sa iyo, pag si Lord pinasunod mo sa iyo at ikaw sumusunod sa blessing, nganga ka. Nganga. Huwag mong pinasusunod si Lord. Huwag mong pinapahabol si Lord. Okay? Habulin mo si Lord, ang blessing hahabol sa iyo. Okay? In conclusion, nakita nyo yung ginawa ni Pedro. Ayaw niya sumunod eh. Mangingisda siya eh, si Jesus Karpintero. Anong alam mo sa isda? Anong alam mo sa isda? Karpintero ka. Pero, kahit ayaw niya, kahit nagdududa siya, kahit medyo alanganin, sumunod. Sa Mark chapter 14, yung mga alagad nagdududa na si Jesus ay nabuhay muli. Ayaw nilang maniwala sa kwento ng mga babae. Then dumating si Jesus, sabi niya, humayo kayo, ipangaral niyo ang ebanghelyo. Nagdududa sila. Pero pagdating doon sa verse 18-19, nakasulat doon, and they obeyed. They went, preaching the gospel sa lahat ng dako, and the Lord worked with them with miracles. Alam mo, kahit nagdududa ka pa, kahit kulang yung paniniwala mo, kahit medyo alangan, sumunod ka lang, magkakaroon ng himala. Sumunod ka lang. Bibigay ko ba to? Konti lang naman to. Sumunod ka lang. Gagawin ko ba to? Sumunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Kahit hindi ka sigurado, kahit nagdududa, kahit takot ka pa, sumunod ka lang. Pag sumunod ka, nagkakaroon ng himala. Naka-harvest, 2 bangka. Okay? Sino pa yung mga first-timer dito? Taas nga po ang inyong mga kamay. Yung mga ngayon lang naka-attend dito. Wagay-wagay ang mga kamay. Sige po, taas po kayo. Nawala kayo, na-rapture. Taas po kamay ng mga ngayon lang nakapunta rito. Taas lang po kamay. Meron po. Ayan. Tayo na po tayong lahat. Tayo na po tayong lahat. Sa lahat po ng mga first-timer ngayon, magko-closing prayer na po tayo. Pwede po kayong bumaba dito. Kung may nag-invite sa inyo, samahan lang kayo. At kung wala naman yung mga ushers natin dyan, samahan nyo sila dito. Magko-closing prayer tayo. We want to bless you
We want to pray for you. Sige po, punta po kayo dito sa harapan. Dito sa kwento, yung huling istorya si Pedro, nung gabi na nanghuli sila ng isda, asan si Jesus? Nung gabing iyon, asan si Jesus? If you know the story, asan si Jesus? Nandun na ba si Jesus nung nanguhuli sila ng isda nung gabi? Nandun si Jesus? Wala. Ayon sa kwento, wala. Wala si Jesus, ang nandun lang si Pedro at yung kanyang kapatid. And then yung kanyang mga kapitbahay na the same business, ang trabaho nila ay mangingisda din. Si James, si John, at yung magkapatid. So, pareho magkakapatid to, magkakapitbahay, mangingisda yung kanilang trabaho. Walang nahuli on that night. And then the next morning, malungkot, luhaan, duguan, mabigat ang puso dahil umuwi sila na walang bit-bit, walang huli. Ni 500 pang Noche Buena, wala. Talagang hindi kasya. Pati 500, wala talaga. Grabing pang-aapi na po. So wala talaga. And then, dumating si Jesus. Ito kagandahan no? Sa gitna ng dilim, sa gitna ng problema mo, sa gitna ng hirap mo, sa gitna ng dugo-duguan, luha-luhaan, durog ang puso, wasak, wala kang perang iuwi sa pamilya mo, then dumating si Jesus. Ito po, pag dumating si Jesus sa buhay mo, nagbabago ang lahat. Yun ang kagandahan. Pag dumating si Jesus, nagbabago lahat. Dumating si Jesus. And then, etong si Pedro na nagliligpit na nung bangka niya at saka ng mga nets, lumapit si Jesus, pwede bang mahiram yung bangka mo? Pwede ba akong pumasok sa bangka mo at bumalik ka doon sa laot, magpipreach ako, and then, pagkatapos ko mag-preach, sabi ni Jesus, manghuli ka uli ng isda. Si Pedro na alangan, dahil mainit siguro ulo, wala ngang inuwing isda, walang huli, siguro nag-iisip siya, sino na naman to, istorbo sa buhay. Manghihiram pa ng bangka, wala na nga akong nahuli. Pero nevertheless, sa kwento, kung nabasa niyo yun, pinagamit ni Pedro yung bangka. At si Jesus ay pumasok sa bangka. At pagkatapos, inutusan siya at saka siya nakahuli na isang tambak ng mga isda. Importante na si Jesus pumasok sa bangka. Pag si Jesus wala sa loob ng bangka, kahit alam mo yung prinsipyo ng pagpapala, unahin mo siya, generous giving, lahat itong tatlong ito, pati yung obedience, kasali yun yung papasukin mo si Jesus sa bangka. Ano yung bangka? Yung bangka ng buhay mo. Yung bangka ng negosyo mo, yung bangka ng bahay mo. Pag si Jesus wala sa loob ng bangka, kahit anong sipag, walang mangyayari. At pag si Jesus wala sa loob ng bangka, hindi mo siya mauuna. Hindi ka magiging generous. Naging generous sa Pedro, nung puno na yung bangka, shinare niya sa ibang bangka. Yung generosity, nagsisimula kung si Jesus na sa loob ng puso. Kasi hindi mo kayang sundin yung mga utos ni Lord pag wala si Lord sa loob mo. Ang sabi ng Bible, si Jesus lang ang nakasunod sa lahat ng inuutos ng Biblia, even the dot at yung quit ng law, nasunod niya lahat yan 100%. Dahil ang sabi ng Bible, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kapos lahat. Pero nung dumating si Jesus, perfect ang exam. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, yung perfect exam niya, pinapasa sa atin. Perfect ka na rin dahil sinagutan niya. Hindi dahil sa iyo, dahil sa Kanya. Hindi natin masusunod ang Bible kung tayo lang. Pero pag si Jesus pumasok sa puso natin, sa bangka ng buhay natin, makakasunod tayong pumalaot ulit at manghuli ulit. This time, yung pagpapala aapaw. Okay? So, nandito na ba lahat? Panay kabataan pala ngayon yung ating bisita, no? So, ang gagaling nyo tumugtog. So, ngayon, mas magiging magaling kayo pag si Jesus na sa puso nyo. Okay? So, beginning today, tanggapin nyo si Lord and then, wag na kaya alis. Diretso nyo na to. Okay? So, pwede pa tayong mag-pray, lahat tayo, lalo kayo na nandito sa harapan. Just bow your head, just close your eyes. Taas natin yung isang kamay natin kay Lord.
habang tayo ay nagpipray sa panalangin ito ng pagtanggap kay Jesus, pagpapapasok kay Jesus sa puso natin, sa buhay natin, sa bangka ng buhay natin. As we lift our hands, sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo. nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko. ako isang makasalanan Ako'y isang makasalanan. at wala akong magagawa At wala akong magagawa. para iligtas, Para iligtas. para ayusin, Para ayusin. o pagpalain man O pagpalain man. ang aking sarili. Ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako'y nananampalataya, ako'y nananampalataya. kaya ka namatay sa krus, Kaya ka namatay sa krus. ay para tubusin ako, Ay para tupasin ako. patawarin, Patawarin. linisin Linisin. sa lahat-lahat Sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras na ito, Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Kagaya ni Pedro, Kagaya ni Pedro, pinapapasok kita pinapapasok sa kita bangka sa bangka ng buhay ko. ng buhay ko. Pumasok ka, Panginoon. Pumasok ka, Panginoon. Gamitin mo ko. Gamitin mo. Susunod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. At yung pagpapala At yung pagpapala na naranasan ni Pedro, na naranasan ni mararanasan ko rin mararanasan mula ngayon. mula ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Ibaba nyo na ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga kabataang nandito sa harapan. Planado mo to. Mahal mo ang mga kabataang ito, Panginoon. Ayaw mo silang mapariwara, mapunta sa kasamaan. Dinala mo sila dito for a purpose. And Lord, I pray, beginning today, itong journey nila ng paglapit sa iyo, Panginoon, magtuloy-tuloy ito. At hayaan mo na habang bata pa sila, sundin kanila, kilalanin kanila, at maranasan nila yung pagpapala, pati yung mga magulang nila, makita yung pagbabago sa kanila, Panginoon. Sa lahat ng nandirito, sa aming narinig na mensahe mo na importante ang sumunod. Dahil kahit alam na namin ang lahat ng bagay sa Biblia, kung hindi naman namin gagawin, wala ding kwenta. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban mo. Kaya I pray, Lord, sa lahat ng nandirito, yung natutunan namin for the whole month, unahin ka namin, gawin ka naming sentro ng buhay namin, ng pamilya namin, ng negosyo namin. At Lord, yung blessing na binibigay mo, hindi lang yan para sa amin, para yan sa mga nangangailangan din. Dahil binibless mo kami para kami maging daluyan ng blessing sa iba. Kaya I pray, Lord, na ganun yung mindset namin, hindi makasarili, hindi self-centered, hindi selfish. Hayaan mo, Panginoon, yung spirit of generosity maghari sa puso ng bawat isang nandirito, Panginoon. At hayaan mo din, O Diyos, yung pagsunod, kagaya nung narinig namin sa mga example kanina, kahit mahirap, kahit imposible, kahit nagdududa kami, nevertheless, susunod pa rin kami. At doon namin mararanasan yung mga himala mo. So Lord, uuwi kami ngayon at darating itong Paskong ito na lahat ng bahay ay pinagpala mo, Panginoon. Lahat ng pamilya pinagpala mo. Lahat ng negosyo pinagpala mo. Lahat ng nagtatrabaho, Lord, pinromote mo, Panginoon. Kaya naangkin namin ngayong buwan na to, ang pagpapala na walang sukat kalagyan. Salamat, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name. Amen.